Ang tawag namin dito sa umpisa pa lang is buluman. So, yung pag-sniping talaga, sniper. Oh, Bakit ano ba yung sniper? ang sniper kasi, ang tinitira kasi ng sniper, tumitira din naman ng malapitan, pero hindi yan nasa 300 pataas talaga yung, kailangan kasing tumatama ka ng pataas, palayo, or long range na sinasabi namin. So, kailangan tumatama ka dyan, consistent ka na tumatama dyan. Ano yung pinaka-ground ng sniper na mga sniper? Ang pinaka-effective na ng sniper talaga, katulad dun sa area ng Marawi, malaking tulong yung sniper doon. Sniper ka na, no? Sniper na ako noon. Ikwento mo nga yung ano yung karanasan bilang sniper mo at ano yung naging papel ng sniper ng Marawi Seeds. Bali, nung time nung Marawi Shed, yun nga, sabi ko kanina na R4 pa lang yung una kong dala noon. Tapos kinabitan lang ng scope na mumurahin. Nung time na pa-birthday na ako noon, kasi September yung birthday ko noon. So, time na mag-pa-birthday na ako, biglang dumating yung binigay ni dating President Duterte, yung galing sa ibang bansa na rifle. So, tinawag ako ng CEO ko, sabi niya, Sino siya? si dating Captain Jeep Wada. So, sabi niya, Morps, puntahan mo yung regalo ko sa'yo, andun sa, sa TGP Musang. Tapos, hanapin mo lang si Sir ganito. Akala ko naman is, birthday gift niya sa akin. So, sabi ko, yes sir, puntahan ko. Puntahan ko. Pagdating ko doon, nag-report ako kay sir ni ganito. So, sabi niya, kunin mo yung dyan. 15 company ka. Sabi ko, opo sir. Kunin mo yung isa dyan. Pagtingin ko, sa case pa lang, sabi ko, baril man ito. Yung pagbukas ko, yun na, yung sniper rifle na. Yun yung time na busy na ako. Puyat, ng gabi, pagka umaga, sisili pa rin ako ulit. So, yung time ko noon is umaga at saka gabi nang snipe kami. Sa kalaban. Sa kalaban noon. Kahit gabi kaya niya silipin. Sa time na yun, kumpleto na rin tayong gamit. Mayroon tayong tinatawag namin na thermal, PBS 30, yan, panggabi yun. So, pag umaga naman, tanggal ko na naman yun. O, mag-snipe naman tayo ng kalaban na naka-scope lang. So, yung time na yun, hindi ko na kung area na kung saan banda doon. Ko na lang yon kung saan banda. Hindi mo na mabilang yung tamaan. Hindi ko na rin kung ilan. Pero malaki ang tulong ng isang sniper, lalo-lalo na sa nung time sa Marawi Seeds. Malaking tulong talaga ang sniper doon. Kasi yung tropa na papasok sa kanya-kanyang mga building is hindi makapenetrate or hindi makapasok sa gusto nilang building na papasukin dahil ini-snipe din sila ng kalaban. So, kailangan natin ng sniper rin para makaroon ng counter snipe. So, mahalaga yung kurso na magiging isang sniper para kung sakaling ganun ang mangyari ulit is mayroon tayong panglaban. So, doon talaga nasimulan yung pagiging sniper. Doon na-testing lahat halos. Doon ko na lahat yung pagiging sniper ko. Yung patient ng bilang isang sniper, kung paano ka magantay kahit anong oras, anong oras lalabas, at saka kung ano yung mga teknik mo na hindi ka rin makita, hindi ka rin makompromise ng kalaban. Bakit anong kailangan ng isang sniper talaga para maka-clear shot na lang? Ang ginagawa namin doon is Patience talaga. patient lang talaga. Yung pagantay ka ng lalabas na kalaban, kasi yan ang binabantay namin, yung mga tulad ng mga pintuan, yan. At yung patient mo talaga dyan, wag mong tulugan or alam naman ng mga sniper yan. Kasi kung tulugan mo yan, walang mangyayari dyan sa'yo. Kasi split of seconds lang. Split of seconds lang. Pag tumakbo yung kalaban, tawid yan, wala na. Seconds na yan, 1, 2, wala na yan. Tago naman ulit. So, dapat gising ka palagi.
So grabe din yung hirap at saka sakripisyo ng pagiging sniper dun sa Marawi. Grabing sakripisyo din ng sniper. So, alam naman ng mga sniper yan doon kung ano yung mga sakripisyo nila o namin. Pero may time ba na sniper versus sniper ang laban na? Mayroong nangyari doon. Nung time na isang bisis lang ako na na-encounter ako. Yung sa akin, sa part ko na in-snipe ako, nakatayo ako sa building sa taas. Nasa labas ako ng CR. Eh, hindi ko naman namalayan, may butas pala na yung sa CR na yung butas na yung may mga salamin na pwedeng tagusan. Eh, muntik ako na dali doon. So, pero naman, mga siguro mga isang 1 meter sa taas sa ulo ko. Ganun kalayo. So, nung time na yun, sabi ko, lahat pala talaga ng huwag kang kumpiyansa. Kahit kunting butas dyan. Yun. Kung ano yung ginagawa namin, dapat parang din namin sa sarili namin na kaya din ng kalaban. Huwag mong baliwalain ng kalaban. So talagang marunong na sila mag-isip. Marunong din sila. Kaso nga lang, malayo yung nila. Yung mga kalaban na yan is, lang yan. Yung sinasabi na in-snipe sila. Ang pagkakalam ko kasi, yung na-recover kasi na barrel nila doon, na-recover namin, is pang malapitan lang na yung mga 100 meters, yung kayang-kaya nila headset yung kalaban. Kahit yung katawan, kayang-kaya nila. Kasi 100 meters nga lang. Pero pag umabot naman ng 300 pataas na yan, malayo na yung mga tama ng kalaban. Kaya yung na-time sa akin siguro, nasa mga 200 megit siguro yun, kaya mataas yung tama niya. Pero ramdam mo na ikaw yung pinapatamaan. Ramdam ko talaga na ako yung gusto niyang patamaan. Nung time na nag-sniper, yung Marawi, kasi kayo yung bumaba sa sniper, tigda-dalawa na magkasama pagkatay. Dapat talaga yan, dalawa. So, ang nangyari naman dun sa akin is, solo lang ako kasi sa company namin is CO namin, sniper. So, CO siya, hindi siya pwedeng sumama sa akin. So, yung isa namang sniper namin is supply. So, siya yung taga-support ng namin, ng mga bala doon sa loob. So, ako lang talaga yung pwedeng maging mag-operator doon. Talagang mag-posisyon talaga. O, ako lang talaga yung lakad-lakad doon. Punta ako doon sa mga tropa-tropa, maghanap ng mga posisyon. Tapos, yung time na yon, mayroon akong isang naging kabady. Kasi siya din, nag-iisa lang din siya na sniper na sa kumpanya nila. Kaya nag-merge na kami dalawa. Sino yung kabali? Yung kabats ko na si Sub Sergeant Abilong. Yun na yung naging kabady ko hanggang nung natapos na yung Marawi na yun. May time ba na muntik-muntik ka na rin maliban sa Marawi? Nung time na yung tao dito, yung sinabi ko nga kanina na in-snipe ko, yung muntik-muntik yun. Tapos, mayroon din yung time na hindi siya snipe, bali RPG siya. Yun ang in-RPG ako. Yung position ko dito, tapos yung in-RPG niya, yung ng kalaban, is yung tropa sa baba. Pero napataas yung tama ng RPG, napapunta sa akin dun banda. Pero, sa awa ng Panginoon, wala naman akong galos, wala nang solde. Yung mga katabi ko lang yun ang yung naging na wounded, na sharp nail sila. Never kang Never naman ako na sawa ng Panginoon. Palaging nagdadasal doon. Kahit naman dito nagdadasal pa rin. Walang gira, magdadasal. So doon, sawa ng Panginoon, wala naman akong kahit kunting galos. Pero sa sobrang tagal ng gera sa Marawi, may time ba talaga na malumuhan? Sobrang tagal na ng gera. Sa akin, sa part ko is naglumural din ako noon. Kasi siyempre, katulad nung sabi ko nga kanina na birthday ko, imbes kasama ko yung pamilya ko na i-celebrate yung birthday ko, is andon, nakipaggera.
So, ang ginawa naman ng tropa ko, di rin ako pinabayaan. So, sinelebrate naman namin doon yung nagbigay ng tropa ng ng mga manok na pangulam. Tapos, dumating yung mga sliced bread, mga inumin. So, hindi naman naging malungkot talaga yung yung birthday ko noon. Kasi andun yung tropa bilang isa rin sa pamilya ko. Kasi parang pamilya mo lang. Parang pamilya namin yung mga tropa. So, sobrang dami na rin. May time din na parang makakito ni ata ko. Yun. May time man na May time talaga na naisip ko talaga sabi ko, Lord, kung mano man ako dito, hindi ko man hawak yung buhay ko. Ikaw na bahala sa akin at sa pamilya ko. Kung kailangan mo pa ako dito sa mundo, kung pwede, gusto ko pang samahan ng matagal-tagal yung pamilya ko at mapaglingkuran ko pa yung pagiging sundalo ko. kasi nung time parang kahit pamilya mo nga pinapawid ka na siguro. Nung time yung sa Marawi Seed kasi, palagi kong inano sa kanila na okay lang ako. Para hindi sila maging, kinakabahan din sila. Kasi ang sabi ko sa kanila, okay lang ako dito. Sabi niya, okay ka lang ba talaga? Kita ko yung sa likuran mo, puro mga tama ng bala. Sabi ko, wala yan kasi, kuwan lang yan, yung mga tama na yan dati na pinapahimural ko lang yung pamilya ko. Parang sabi mo nasa likod ka lang. O, nasa likod lang ako, tapos ganun. Nasa pader ako nito, ng matigas na pader na ito, hindi basta-basta. Yan kasi na na yan, yung mga tama na yan. Ano lang yan, mga dati pa yung mga tama na yan. Sabi ko, malayo na yung kalaban na doon banda. Pero may naririnig sila ng mga putok. Sabi niya, yan nga, may mga putok nga. Sabi ko, malayo na nga yan. Siyempre yung putok, ng bala. Yan dito pa rin kami sa Marawi. Maririnig pa rin, pero malayo na yan sila. Sabi ko, yun ang pinapahimural ko lang sa pamilya ko. Kasi grabe rin yung pag-alala dito. Grabe yung pag-alala talaga nila. Pero proud ka sa Marawi na isa ka rin na nakatulong na magtagumpay kayo. Naging heroes kayo ng Marawi. Proud ako doon kasi siyempre napasama tayo doon. So lahat ng mga accomplishment doon kasama ka. At saka sa tulong naman ni Pangulo noon, ni Pangulong Duterte, binigyan naman tayo ng magandang award, yung katulad ng Wandang Hire, ganun. Tapos hindi lang yun, yung mga natulungan natin ng mga kwan doon, mga iba-ibang unit, yun. So, ang dami nyo rin na-rescue. Marami rin tayo na-rescue doon. Yung mga nabigyan namin ng mga pagkakataon nabigyan ng pagkakataon na makaalis doon sa war zone. So, inalalayan natin, makakuha na sila, makauwi. Ano yung ba? Sa last part ng Tintin, kayo rin yun. Sa part ng Building Tintin, yun na yung the worst din na time na nanggera na yun is hindi ko rin makalimutan kasi wala na kaming mga baril nun. Kasi yun ang kuman sa amin ng CEO namin na ayaw ng kalaban na may tumunog na tangke, may makita sila may baril. Kasi hindi nila palalabasin yung mga kwan, yung doon. Ano yung pinakita ni CEO? Sino yung CEO mo? Sino yung katapangan na pinakita para lang Yung si CEO, si Sir Buada naman, pag kuman niya bago siya nagkuman sa amin na ganun, wala na siyang baril noon. So pinakita niya sa amin na na kaya niyang gampanan yung bilang pagka-CEO niya. So siya nga, officer. So sabi niya, ang sabi ng kalaban is wala siya lang makita na may mga baril. So ang ginawa namin, nagtanggal kami ng mga baril. So bago kami nagtanggal ng baril, inisip muna namin, tama ba itong gagawin natin? Ganon. Pero wala na siyang
wala na siyang bandoler, wala siyang baril. Parang siya yung kumausap sa kalaban na ilabas. Ano ba yung mission niyo doon? Ilabas yun? Bali, yung ano talaga namin doon is mag-alalay lang din kami doon sa ibang mga line unit. So ginampanan namin yung parang kami talaga yung pinakamin ano talaga doon yung 15 company kasi kami ang nakahilira doon na papunta doon sa mismong butas ng tente na yon. Kami ang nakahilira doon na 15 company para sa pag-alalay ng mga lalabas ng mga kwan, Hostage. hostage. Pero kailangan lang talaga na wala kang baril doon. Pero parang suicide na rin yung ginawa niyo doon, di ba? Parang ganoon na rin ang mangyari doon. Suicide na rin kasi hindi lalabas yung ano eh. Nung nakita niyo si Sio, siya yung nasa unahan. Si Sio andun sa unahan. Wala na. Bali, wala nang baril si Sio noon. Kinakausap niya lang yung nasa butas na kalaban. Sabi niya, ano na, palabasin niyo na yung ano, mga hostage. Tapos, sabi na, ano naman ni Sio noon is, anong kwan, gusto niyo ba ng pagkain, tubig, ganun. Tapos, nagkumana naman si Sio sa amin, bigyan niyo ng tubig, pagkain. Ano dito, para makakain sila dyan sa loob. Binigyan ng mga pagkain, mga chichirya, mga tsinelas, ganun. Kasi gutom na talaga yung mga hostage. Gutom na sila doon lahat sila. Sa madaling sabi, nakalabas yung mga hostage. Pinalabas lahat ng mga, hindi naman lahat siguro ang hostage na lalabas. Mga motorist lahat. Siguro, hindi siguro, iwan ko mga, kung siguro yun. Kung hindi mga 10 or more or less 10. Parang, pero yung may mga bata. May mga bata. May bata doon na lumabas doon, yung time na yun. Yung akay-akay ni ni CEO, plus yung, ano pa yun mayroon pa yung, may binuntis pa yung kalaban doon na months pa lang na Nanganak din doon. nanganak din yun doon. Ay, gano'n. So, nung nakita niyo yung CEO niyo na wala siyang baril, kumbaga nagbaba na rin kayo ng baril. Nakita namin si CEO na wala ng baril, split of seconds pa noon, mga ilang seconds pa bago kami nagano ng ubadi ng kasi nasa tayo nasa war zone tayo. Nasa killing zone pa. Oo, nasa killing zone pa 'yon. Kunting lang baliw na yung kalaban doon. May kunting isang putok lang na may puputok lang na isang kwan doon, putok. Ay, lahat kami doon. Ubos. Ubos kami lahat. Kahit ikaw, nilapag mo baril mo talaga. Hindi ko na dinala yung baril ko. Nung pinasa na namin doon sa sa tropa namin. Wala doon sa harapan namin yung mga baril namin. Tinanggal talaga. Wala sila makita na baril doon. Ganun kayo katama. So, sutukan. yung namin doon kay CEO, nakita namin, sabi na, wala na si CEO na baril. Sige, lang natin. So, tinabi na namin yung mga baril namin, tinago kasi ayaw ng doon. Ayaw na ng mga baril doon, yung mga kalaban. So, doon na yung time na lumabas yung mga mistakes. Doon na yung time na nakausap ng maayos yung kalaban doon. Na kapag nabigyan din ng mga pagkain, yun, dahan-dahan na pinalabas yung hostage. So, hindi mo na rin naisip, late mo na rin naisip na ano kung ginawa namin. Parang suicide na tayo. Parang Yun, kayo kinabahan doon. nung time na yun, nung pagkatapos noon, nung nagsibalikan na kami sa kasi iba na yung facilitate doon. So nung nag-backtrack na kami, sabi namin sa isip namin, buti buhay tayo ngayon. Kasi once lang na may pumutok doon, wala na talaga tayo. Parang saka kayo kinabahan. Saka kami kinabahan. Yung time na tapos na. So, grabe din.
galing Marawi, Warzone, to papunta kang Cagayan, o lalabas ka pa lang ng Marawi, wala ka pang kasiguraduhan doon eh. Baka mamaya mayroong nakakalat pa rin dyan na kalaban pa rin. Pero occupy na ng mga kwan, mga kalaban. Yung mga tinatawag natin, yung mga suicide na lang, yung mga ganyan. So, ang pinakamasaya sa amin, nung, kasi kami, umuwi kami dito, ano eh, direct kaming umuwi sa ano, parang binigyan na kami ng break, yung gano'n. Oh, so, dumiretso na kami umuwi sa bahay namin. Yung mga baril namin, nandun na sa supply. So, yun yung sobrang saya sa buhay. Sobrang saya. Sa sobrang saya, pagdating sa bahay, hindi na ako kilala ng anak ko. Kasi sabi niya, na parang natulala yung anak ko dahil mahaba na yung buhok ko. May balbas, ganun. Sa init naman ang panahon, tapos nagpulan, ganun. Iba yung forma na. Tapos dito na yung magandang ligo ko sa bahay. Kasi doon, grabe. Oh, doon naman ulan lang yung liliguan mo. Naramdam mo rin yung iyak ng asawa at anak mo. Yung katagal na buhay ka pa. Oo. Bali, nagpaano din kami noon. Nagkain kami ng misis ko sa bahay. Bali, hindi naman totally nabungga. Parang pagkain lang namin ng pamilya namin. Nagpasalamat ako sa Panginoon. Yung gano'n, nagsama kami ulit ng pamilya ko. Kasi ang dami naman tayo. Gusto mo. Marami talaga. Ikaw, walang gusto. Yun nga, sa awa ng Panginoon, nalalayan ako. So, hindi naman sa pag-ano doon sa mga naulila, kami, sa mga nabuhay, pasalamat lang kami ng malaki sa Panginoon din. Ano yung sa pagiging instructor? Ano yung hindi mo makalimutan ng class na snapping class na hinawakan o lahat naman siguro Lahat naman sila snappy. Kasi kung hindi ka snappy dito, siguro another class na naman yung ganon. Kasi hindi mo maano yung training. So hindi mo na kaya o ano ganon. So yung mga regular course na nahawakan ko, ang inano ko sa kanila palagi is tinuturo ko talaga yung yung ganito yung dapat gawin. So kung hindi ka sumunod sa mga sabihin namin ng mga instructor, doon ka madadali. So dito pa lang sumunod sila dapat para pagdating doon, maano nila sa utak nila. Oy, ganito yung sinabi ni Master sa akin nung So alam ko na kung anong gagawin ko pagdating ng Real McCoy. Kung biglaan magkaputukan, ganito. So, ganun ang gagawin. Pero ano yung fulfillment ng isang instructor? Yung fulfillment talaga ng bilang instructor, yung makapasa yung mo o makapagtapos yung estudyante mo. Bali, proud kami sa sarili namin na makapagtapos yung estudyante mo na may natutunan. Ganun yung namin. Makita mo siya, lalo na kung nakaka-score pa. Oo, yung mas lalo nakaka-score pa. Kasi magkita-kita kayo dyan sa labas-labas na. Kung mapunta kayo dun sa unit nila, o sa iba-ibang unit. Oy, si Master, dito. Okay yan, magaling yung magturo niyan. Parang ganun. So, masaya ka. Oo, kasi na-absorb nila yung mga tinuturo. So, yun yung mga kaligayahan ng isang instructor. Bilang isang instructor. Makita mo siya. Ikaw naman, Master, ano naman sa kwentong training? Yung mga hindi ko makakalimutan karanasan. Yung mga patiklep-tiklep lang dyan ba na Nahuli? nung time na bumisita yung asawa ko. Ngayon, ako naman, nagtago ako dun sa may baba ng 6x, sa may gulong. Diyan sa motor pool dati. Tago ako niyan. Para doon kami mag-meet ng asawa ko. Ano regular? Ano yun? Nagre-ranger ako noon, nung time, 2010. So, nung andyan na malapit na si Mrs., biglang sumulpot yung instructor namin. Ngayon, ang sabi niya naman, "Oh, Mrs., ay ma'am, saan po kayo?"
Ay, sir, bali, dumaan lang kami. Dumaan lang daw sila. Sabi ko, si Mrs. dumiretso na. Sabi ko, imbis magkita kami, di kami tuloy magkita dahil doon sa instructor namin. Pero wala na, doon ka na sinalim. Andun na ako sa ilalim. Tapos, maya-maya, umalis na rin ako kasi si Mrs. dumiretso na eh. Marunong din si Mrs. Oo, kasi kung nagsabi siya na, ay, magkita kami na kayo, wasak, ano na, madadali tayo, no? Recycle tayo, no? Sa take life na siya. Pero at least may konting training si Mrs. Oo, may konting ano. May background ba? So, yun talaga na ibang karanasan. Sa pagsiservisyo sa bayan, kung may mensahe ka sa ating mga kabataan ngayon, anong pwede mo message? So, ngayon, sa mga panahon na ito ngayon, marami naman tayong ibang-ibang course sa mga nag-aaral dyan sa Juan. Mag-aral lang, tapos mayroon naman tayong exam ng enlisted personnel na pang-APSAT na tinatawag. So, mayroon din tayong pang-officer. So, kung nakagraduate kayo, pwede kayo mag-take doon sa officer. Pwede rin sa enlisted. So, kung ayaw nyo mag-officer. Kung ayaw nyo rin mag-enlisted, pwede ka mag-officer. So, i-ano nyo yan, i-grab nyo yan. Kasi, dito talaga sa Philippine Army, once na gusto mo mag-servisyo, gusto mo magtrabaho, pagbibigyan ka dito. At magandang oportunidad din to kasi, long time ano talaga to eh, yung hanggat gusto mo, yung serbisyo na ito. At malaking tulong. Katulad niyan, ngayon, nangangailangan na naman ng quota na ganito. So, i-grab nyo. Turuan natin yung mga yung mga anak natin. Anong gusto mong yung ito, gusto mo bang magsundalo? Kasi ang sundalo, paliwanag mo lang sa kanya. Itong sundalo na to, mas talaga to. Yung magandang job to na job opportunity to. Katulad sa akin, di ba? Tingnan mo daddy mo. Huwag ka matakot. Nakapag-retired ako. Ganito. Kasi hindi naman natin sundalo. Hindi naman. Pero anong kailangan na paghandaan? Kung sakaling gusto nyo na masundalo, So, katulad yan is nakapag-aral ka na. Okay na. Tapos na. Ang dyan is yung physical fitness mo. Palakasin mo rin yung katawan mo kasi hindi lang puro utak dyan. Hindi lang puro kabrightan mo. Kailangan malakas din yung katawan mo. Dapat timbangin mo yan siya. Malakas ka, medyo hindi naman asin totally na kailangan mo talagang bright. Yung tamang-tama lang. Yan, paghandaan mo yan. yun lang sa akin, Mr. Alice. So, sa akin, sa lahat ng sundalo, o sa lahat ng mga, hindi lang sundalo, sa atin lahat. So, mag-iingat lang sa lahat ng gagawin. Yun lang sa akin at magandang umaga.